Ang bahay na ito ay itinayo noong 1980s at pinagmamay-ari ng isang manggagamot na nagngangalang Espiridion Sunugan na galing pa sa bayan ng Siquijor. Maraming haka-haka sa bahay na ito na may mga espiritu daw na nakatira sa bahay na ito. Kaya't samahan ninyo akong alamin kung tunay nga ba o totoo ang mga haka-haka tungkol sa bahay na dako. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Balugo, Tambulig, Zamboanga del Sur. Noong unang araw ay napakasaya sa bahay na ito dahil ito raw ang kauna-unahang bahay na may kuryente, at sa paglipas ng panahon minsan na itong inabandona. Kaya't pinicturan ko ang bahay na ito at ipinost ko sa social media, at ito ang kanilang mga komento tungkol sa kanilang mga karanasan sa bahay na ito. At nagtanong-tanong din ako sa kanilang kapitbahay na anak ng may-ari sa bahay na ito. At ito ang aking nalaman. Tama napitan din dia? Sa sala. Tanan mga anak-anak nilang, anak silang Norbeng, kana silang kanang anak ni Cynthia, kana silang kuan dako, diha man na magtulugan sa sala. Mga banda mga alas 12 jud to, tong gabi eh. Ay. Diha mo ko sa kwarto di ana oh. Nagkangaaman. Ay sus naka-strive jud. Perteng gamaya. Gilakad-lakaran ang natulog. Ang dawindi? Oh. Ning ana ko pagkabuntag pa unsa man tong kaninga sa ay ang dawindi to. Anak ko siya. Unsay imong na-experience dito? Unsay na-experience ni Matumbalaya unsa may mga nangakuha nimo? Kakita kog naiga dalag sulo Amo pa ingon. dito sa taas. Saka. Dayon. Doon dalagan ko ng semua. Bata nga bay, mga naikuan diha, Papa, napay ko ani kuya. kadlukan. Mo dito basketball. Dayon. Diha bata gaduyan. Ako man ani gaduyan pud aning bata. Ano ha? Tugay ko taon-taon duyan sa duyan yung wali tawo. Ilan lang sila sa mga taong nakasaksi patungkol sa mga elemento sa bahay na ito. At para rin sa kaalaman ng iba, ang may-ari ng bahay na ito ay ang aking lolo. At ito naman ang aking naranasan na kababalaghan sa bahay na ito. Nung nasa 20 taong gulang pa lang ako, doon ako natulog sa bahay na yon. Ang mga na-experience ko doon, yung may nakita kong paa na sa loob ng bahay, tapos sinundan ko, bigla na lang nawala. Tsaka may isang gabi din yun na bigla na lang nalalaglag yung kaldero, tapos kinabukasan wala pala. Minsan din ako natulog doon na nagpa-music ako, tapos bigla akong nung naantok na ako, pinatay ko, bigla na lang may kumalabog doon sa baba ng bahay. Tapos yun, tinanong ko yung mga uncle ko kung narinig ba nila. Hindi pala. Kaya yun, mas lalo ako natakot. Ang videong ito ay ginawa ko para ma-share yung mga experience namin sa bahay na ito. Kaya't salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam.